Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Arestado ang 30 katao sa isinagawang malawakang operasyon laban sa illegal mining sa Barangay Araibo, Bantukan, Davao de Oro noong Hulyo 7. Pinangunahan ng Philippine National Police o PNP, katuwang ang Mines and Geosciences Bureau o MGB Region 11 at iba pang ahensya. Ang operasyon na nagresulta sa pagkakasamsam ng hinihinalang gold ore, kagamitan sa pagmimina at mga baril na nagkakahalaga ng humigit kumulang 5.54 million pesos. Nadiskubre ng mga otoridad ang isang active na minahan at nakumpiskang 128 na sako ng hinihinalang gold ore kasama ang iba't ibang kagamitan tulad ng jackhammer, generator set at isang truck. 3 pang suspect ang naaresto sa follow-up operation matapos mahulihan ng mga baril at bala habang papalapit sa lugar ng operasyon. Kasalukuyang nasa kustodiya ng CIDG Davao de Oro ang mga suspect habang inihahanda ang mga kaukulang kaso laban sa kanila. Tuluyang inalis sa sirkulasyon ang 1.91 billion pesos na halaga ng iligal na droga matapos itong sunugin ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Cosmopolitan Memorial Chapels and Crematory sa Quezon City noong July 8, Miyerkules. Winasak sa pamamagitan ng thermal decomposition ang mahigit 335 kilos ng iba't ibang uri ng ipinagbabawal na droga, kabilang ang 279.6 kilos ng shabu, 55.6 kilos ng marijuana, ecstasy, diazepam, pseudoephedrine, liquid marijuana at tulin. Pawang mga ebidensyang iniutos ng sirain ng mga hukuman matapos magamit sa matagumpay na pag-uusig sa mga kasong droga ang mga ito. Ayon kay PDEA Director General Undersecretary Isagani Nerez, mahalagang tuluyang sirain ng mga kumpiskadong droga upang maiwasan ang drug recycling at matiyak na hindi na muling makararating sa mga komunidad. Nasaksihan ang pagsusunog ng mga kinatawan ng Dangerous Drugs Board o DDB, Department of Justice o DOJ, Department of the Interior and Local Government o DILG at iba pang law enforcement agencies at media. Umabot na sa 57,316 na mga pamilya o 248,676 na mga katao sa 8 rehiyon ang naapektuhan ng bagyong Inday at hanging habagat ayon sa DSWD DROMIC ngayong July 10, 6 a.m. Kabilang sa pinakamalubhang tinamaan ng pagbaha ang Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Sarangani at Bukidnon. Ayon sa Pag-asa, nitong alas 11 ng umaga, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa Batanes, Silangang Babuyan Islands at Hilagang Silangang Cagayan, habang Signal No. 1 ang umiiral sa iba pang bahagi ng Hilagang Luzon. Dahil sa masungit na karagatan, 57 na mga pantalan ang naapektuhan, dahilan upang ma-stranded ang 681 na mga pasahero at 206 rolling cargos, ayon sa Philippine Coast Guard o PCG. Samantala, naghatid na ang DSWD, Bangsamoro Disaster Risk Reduction and Management Council o BDRRMC at mga lokal na pamahalaan ng tulong sa mga komunidad na binaha sa Bangsamoro. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.